Nagmumula sa Presidential Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Telebisyon. Umaga Pilipinas, ngayon po ay Miyerkules, ikaw ng Hunyo taong 2015. Isang oras na naman po tayong magsasama dito lang sa Radyo Vision. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Julia, at makakasama natin mula dyan sa PTV Telestudio, si Ara Perez. Samantala, dito naman po sa Radyo ng Bayan Studio ay makakasama natin ang ating guest co-host for this morning, si Department of Labor and Employment Spokesperson, Nikon Fameronag. Magandang umaga po sa inyo, Director. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at tagapanood ng Radyo Vision sa atin. Samantala mga kaibigan, napakarami po nating pag-uusapan. Maaari po kayong sumali sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagte-text ng inyong mga kuro-kuro, komento at katanungan sa ating hotline number 0922-358-2679. At maaari rin po ninyo kaming mapanood sa iba't ibang sa PTV Telestudio at mamayang alas 12 sa IDC Channel 13 o kaya naman po ay online sa www.ptv.ph. Napapakinggan din po kami sa lahat ng estasyon ng Radyo ng Bayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, magandang umaga po sa inyo muli. Mayroon po kayong balita sa atin, development regarding po dito sa nangyaring sunog sa Valenzuela sa Kentex po. Oo nga, Vivian. Pero bago yan, gusto kong batiin si Sir Francis. Yes, opo. Get well soon ka, Francis. Hindi, ano ba siya? Meron. Sakit. Opo, nagkasakit po today. Pagaling ka kagad, Sir, at ikaw ay nami-miss dito sa studio. Iba na ang career nyo. Magbabalita na. Anyway, mga kababayan, kahapon po ay nagpulong ang dalawang miyembro ng kabinete. Si Okay na po. Secretary si Kalihim Dabaldos kasama ang mga taga-Bureau of Fire Protection at saka lahat ng pulong bayan o mayor dito sa Metro Manila. At doon ay pinag-usapan nila kung paano isasagawa yung utos ng ating Pangulo noong isang araw na ang lahat ng mga establishmento, pangunahin dito ang 30 establishmento, 3,000 pala, I should say, ay ma-inspeksyon na agad na devs, matiyak ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng mga manggagawa at saka mga nagtatrabaho dito sa Metro Manila dahil nito sa sunog na naganap sa Kentex sa Valenzuela at 72 ang natupok ng apoy. Opo, yun po pala, hindi lang pala Kentex ang walang fire certificate, sir, pati po yung mga surrounding na mga iba-ibang kumpanya ay ganoon din. How is this possible, sir, na nakaka-operate po sila without the certificate? Well, yun nga, nag-iimbestiga ang Bureau of Fire Protection at nakikita nila na may mga hindi patakaran ng ating fire code, yung mga sprinkler system, maliwanag na maliwanag ang sinabi ng ating Pangulo na kapag ang isang pagawaan ay mahigit sa 40 tao ang mabaho, ay dapat palang merong sprinkler system yan. Yes. May mga safeguarded na safety or emergency exits. At may mga proteksyon ang mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga hazardous na mga paggawaan. Sa ganang bahagi, Department of Labor and Employment, makikipagtulungan tayo sa Bureau of Fire Protection, sa DILG at sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na ang mga manggagawa sa mga pabrika ay maging ligtas
lalo na pagdating sa mga aksidente o sa katulad ng apoy. Ipagpapatuloy po natin mga kaibigan ang ating pagtalakay sa mga issue lalo na po ng mga manggagawa maya-maya lamang. Samantala, ating po munang paraanin ng ilang mga balita hatid ni Ara Perez. Unang-una sa hanay ng balitaan sa Radyo Vision. Interpelasyon o formal na pagtatanong kaugnay sa Bangsamoro Basic Law sinimulan na sa Kongreso. Pagbusisi ng mga senador sa panukalang batas ng Bangsamoro Basic Law sinimulan na rin. Pangulong Aquino dumating na sa bansang Japan, naging abala sa mga bibisitahing lugar at mga pagpupulong. Mga Filipino community sa Japan, malugod na tinanggap ang Pangulong Aquino. Mainit ang mga balita, kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media Bayan. Vivian at Yusek Pameronag. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga maiinit na balitang nakalap ng media ng bayan. Formal na ngang sinimulan sa plenaryo ng Kamara ang interpellation o pagtatanong ng mga mambabatas ukol sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Matatanda ang formal na inihain sa plenaryo ang panukala kung saan iginiit ni House Ad Hoc Committee Rodriguez ang kahalagahan ng BBL para matuldukan na ang ilang dekada ng kaguluhan sa Mindanao. Una nang inamin ni Rodriguez, hindi perpekto ang BBL at lalong hindi rin ito milagrong magdudulot ng kapayapaan sa Mindanao. Ngunit ito na nga ang pinakamabisang hudyat at pundasyon para sa kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Pinawi rin ni Rodriguez ang pangamba ng mga mambabatas mula sa Mindanao ukol sa opt-in provision ng BBL na siyang magbibigay ng pagkakataon sa Bangsamoro government na mag-expand ng or territories nito na kinabibilangan ng mga probinsya ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Norte at Maguindanao na siyang pangunahing kumakatawan sa umiiral ngayong Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bukas pa rin ang Kamara para sa amendments upang mas mapagtibay at maintindihan ng publiko ang panukala. Ang House Bill 5811 o Proposed Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region ay binubuo ng 88 pahina na binubuo naman ng 17 articles at 238 sections. Muli ng pagdinig ang Senado kaugnay sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Dito, binusisi ng mga senador ang ibibigay na police power sa bubuing Bangsamoro Region. Balitaan mo kami, Jade Miguel. Binusisi ng Senate Committee on Local Government ang police power na ibibigay sa Bangsamoro sa oras na maisabatas na ang BBL. Una ritong kinwestiyon kung mapapabilang sa Bangsamoro Police. Ayon sa kasalukuyang draft ng BBL, ang Chief Minister ng Bangsamoro ang magtatalaga sa Bangsamoro Police Director na siya namang mamumuno sa Bangsamoro Police. Ngunit nilinaw ng kinatawan ng Government Peace Panel na si Secretary Senen Bacani na ang mga rank and file ay sasailalim pa rin sa training at evaluasyon tulad ng mga pulis sa labas ng Bangsamoro. Ngunit isa pa sa mga katanungan ni Senador Bongbong Marcos ay kung may pinag-utos ang Chief PNP sa Bangsamoro Police na kakaiba sa ipinag-utos ng Chief Minister, sino ang susundin nito? Isa pa sa mga nilinaw ng Senador ay ang hindi dapat pagkuha ng utos ng Bangsamoro Police mula sa pinuno ng lokal na gobyerno, kundi dapat daw sa utos ng PNP. Hindi maliwanag kung ano ba talaga, ito ay matagal na namin pinag-uusapan, hindi maliwanag kung bakit kung ano ba talaga ang relasyon ng Bangsamoro Police sa Philippine National Police. Dagdag pa ni Marcos, tila hindi rin malinaw ang chain of command sa Bangsamoro Police dahil hindi pa anya nakadetalye kung ano ang magiging papel ng Chief Minister sa Bangsamoro Police. Ngunit iginiit ni Bacani na malinaw ang chain of command at kung sino man ang i-appoint ng Chief Minister ay dapat na sumailalim sa tamang training at assessment na ng PNP. First to clarify, the Bangsamoro Police is part of an integrated Philippine National Police. It's not an independent police force.
the qualifications to become a policeman would be the same because PNP would be doing the hiring of any police person anywhere in the Philippine National Police. Sinabi pa ni Bacani na ang sinumang nais na sumali sa Bangsamoro Police ay dapat na nakapagtapos ng kolehiyo at qualified base sa ebalwasyon ng kabilang pa sa mga nais na maipaliwanag ng mga senador ay ang functions na bubuo dito at ang proseso na kailangang pagdaanan ng isang miyembro ng Bangsamoro Police. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Inawi naman ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang pangamba ng mga kawani ng Autonomous Region in Muslim Mindanao kaugnay ng pagsasabatas sa Bangsamoro Basic Law. Nilinaw rin ng OPAP ang usapin ukol sa paglikha ng sangay ng Civil Service Commission sa bubuoing Bangsamoro Region. Nagbabalik si Nilinaw ng OPAP na may security of tenure ang mga permanenteng empleyado ng ARMM na maaapektuhan sakaling magkaroon na ng Bangsamoro Region. Ang seguridad na ito sa panahon ng panunungkulan ay isa sa mga naging pangamba ng libu-libong empleyado o civil servants sa ARMM. Base sa tala ng gobyerno, mayroong halos 36,000 empleyado sa rehiyon at mahigit 20,000 rito ang permanente. Ayon kay OPAP Undersecretary Jose Lorena, base sa lumang probisyon sa ARMM law, mananatili ang mga permanenteng empleyado na mabuwag ang mga opisina dahil sa pagpapalit ng bagong Bangsamoro government. Siniguro ni Lorena na sa reorganization ng mga naturang opisina, ahensya o departamento, ang mga permanenteng empleyado pa rin ang itatalaga sa posisyon. Yung may security of tenure po, yung permanent employees and officials, will their right to security of tenure be guaranteed under the BBL? Yes, sir. Categorically. So because of Can we put that in the law? Yes. In fact, even in the House, they'd like to ensure that provisions will be. Sa kabila ng pagsisiguro ng OPAP, kabilang naman sa mga pangamba ng Civil Service Commission ay ang pagbibigay ng kapangyarihan at otoridad sa sangay ng civil service sa Bangsamoro. Your Honor, the phrase without authority, without prejudice to the power and authority of the National Civil Service Commission, to us appears to be vague. We do not know what does it mean. Because by saying that they are in charge of development and the civil service to the powers of the yes, Your Honor, because that means they will be arrogating to themselves that actually belongs to the Central Civil Service Commission. Ayon pa sa civil service, hindi dapat madagdagan ang kwalifikasyon para sa mga empleyado ng Bangsamoro. Nakasaad kasi sa panukala na dapat manggaling sa Bangsamoro ang magiging empleyado ng rehiyon na ayon sa civil service, wala naman itong basihan sa konstitusyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Sa ibang balita, dumating na sa Japan si Pangulong Aquino para sa 4 na araw na state visit. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Manuel Lopez, magiging Pangulong Aquino sa kanyang pagbisita doon. Balitaan mo kami, Elena Luna. 3:18 p.m. oras sa Japan, dumating si Pangulong Aquino sa Tokyo Haneda International Airport para sa 4 na araw niyang state visit. Isa sa mga tampok sa state visit na ito, ang pagpunta ni Pangulong Aquino sa seremonya sa Imperial Palace kasama sina Emperor Akihito at Empress Michiko. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Manuel Lopez, malaki ang dapat ipasalamat ng Pilipinas sa pagkakataon ito. We've been working on it for a few years now, and Ministry of Foreign Affairs of Japan confessed to us that the list of all heads of state from many other countries wishing to come here to be invited as a state visitor is quite long. And so, you know, they cannot promise because Japan only welcomes 2 state visitors a year. And to be included there is going to be very, very challenging. 2 months ago, we were advised by the ministry that Japan was prepared to receive President. Wow, I said, this is just very timely because this is the last year of President Aquino in his term, and it would only be a
nice fitting invitation, since his late mother, President Cory Aquino, was invited also as a state visitor back in 1986. Sa state visit din na ito, muling magkakaroon ng summit meeting sina Pangulong Aquino at Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Aabangan din ang pagsasalita ng Pangulo sa mga miyembro ng National Diet. Lehislatura ng Japan na katumbas ng Kongreso ng Pilipinas. This is a very prestigious event. Practically all the Filipino heads of state who have been invited here. I think President Aquino will only be the third. So to be invited there, and this is with the joint houses, the lower and the upper house, so you can expect a full-packed parliament when he speaks. So we're very excited about it. Bahagi rin ng state visit ang pagharap niya sa may 800 mga pangunahing negosyante ng Japan sa business forum na binuo ng Nikkei. Nakaroon din ng ilang mga meeting ang Pangulo sa mga opisyal ng kumpanya sa Japan at hindi mawawala sa schedule niya sa lamuha sa Filipino community dito. 6 na pagbisita ni Pangulong Aquino dito sa bansang Japan. Hunyo din noong 1 taon nang nagpunta siya rito para sa 1 araw na working visit. Noong 1 taon, nagkausap sila ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa Tokyo at ng speech sa Consolidation for Peace for Mindanao sa Hiroshima. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Elena Luna, Tokyo, Japan. At yan na po muna ang mga ulat para sa sandaling ito. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. Samantala, sa oras na 18 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, alamin na po natin ang pinakahuling update mula sa ating pagbisita ng ating Pangulong Benigno S. Aquino III dyan sa Japan. Mula sa ating kasama si Leo Sarne. Maganda umaga. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo sa ating mga tagapakinig. Maagang sisimulan ng Pangulong Noy ang dalawang araw dito sa Japan sa pamagitan ng pagtungo mamayang alas 9:20 oras dito o alas 8 oras yun sa Pilipinas sa Imperial Palace para sa opisyal na pagtanggap ng His Majesty Emperor Akihito at Empress Michiko sa Pangulong Noy. Ito pong pagkikita ng Pangulo at ng Emperador ng Japan ay inasahang tatagal ng 1 oras kung saan matapos ang welcome ceremony ay tutuloy ang dalawang pinuno sa State Hall sa loob ng Imperial Palace at dito po ay inasahang gagawaran ng Pangulong Noy ang Emperador ng Japan ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. At ito po ay ikagawad sa Pangulong Noy ng Emperador at sa bahagi naman po ng Pangulo ay kanya pong igagawad kay Emperor Akihito ang Order of Lakandula Rank of Supremo. Ito pong courtesy call ng Emperador ay isa pong very rare opportunity para sa Pangulo na makaharap ang Emperador ng Japan na bihira pong lumalabas in public dito at gaya nga po ng binanggit ni Philippine Ambassador to Japan, Manuel Lopez, ang Japan po ay bihira pong imbita ng foreign leader para magsawa ng state visit sa kanilang bansa. Hanggang 2 lamang sa 1 taon ang kanilang opisyal na tinatanggap kung kaya't isang tunay na malaking karangalan para sa Pangulong Noy na maanyayahan sa pagkakataong ito. Understandably, ang seremonyang sasagawa mamaya dun sa Imperial Palace ay medyo mahigpit. Mayroong ilang mga restrictions sa ating mga kasamahan sa media na mag-cover ng naturang event. Bawal ang cellphones, bawal ang mga iba't ibang equipment at magiging spectators lamang ng mga miyembro ng Philippine Media Delegation mamaya dun sa
palasyo para doon sa welcome ceremony sa State Hall. So essentially, inkomunikado ang media delegation. Pagkatapos na lamang po nun, makakapag-ulat ang ating mga kasamahan kaugnay ng mga naging kaganapan doon sa Imperial Palace pagkatapos ng mahigit na isang oras na pagkikita ng Pangulo at ng Emperador. Matapos ang aktibidad ng Pangulo doon sa Imperial Palace, ay tutuloy po ang Pangulo sa kanyang next activity. Ito po ay ang kanyang paglahok sa isang business forum na inorganisa ng Nikkei doon sa Okura Hotel. Dito po ay nasang bibigay ng pahayag ang Pangulo at magkakaroon ng Q&A kung saan ay sasagutin ng Pangulo ang ilang mga katanungan mula sa mga Japanese businessman na nagpahayag ng interes na mamuhunan sa ating bansa. Mamaya rin pong hapon yung nasang pagharap ng Pangulo sa Japanese diet. Ito kanilang parlamento at ito po ay magiging pagkakataon sa Pangulo na magbigay ng address sa joint session ng National Diet of Japan na atin pong isasayin pa po mamayang pasado alas 3 ng hapon oras po rito sa Japan o alas 2 oras dyan sa Pilipinas. At mamaya po ay antabayanan po inyo mga karagdagang pampagulat mula sa ating mga kasamang nakatutok dito sa pagbisita ng ating Pangulo dito sa Japan, si Maria Peña Ruiz. Samantala ito po si Leo Sarne, nagulat sa pamagitan ng pasilidad ng PLDT at SMART mula sa Tokyo, Japan. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat, Leo Sarne mula sa Japan. Samantala, narito po muna ang ilang text messages mula sa ating mga taga-subaybay. Good day, M. Sir, ma'am, pag-greet lang po sa aking Mama Linda ng happy birthday. Ang nag-greet ay ang anak niyang si Jason Faelnar mula dito sa Manila, sa Caloocan. Good day, M. Greet ko lang po ng happy birthday si Antonio Faelnar sa Antipolo, Manila. Nag-greet from Mama Linda from sa Leyte. Good day, M po. Pakibati po ang family de los Reyes sa Sitio Apalang, Paniki, Tarlac, lalo na sa anak kong makulit na si CJ at ang misis ko from Ariel de los Reyes. Maraming salamat po. More power. Thank you po sa inyong panonood. Good day, M po, Ate V, Kuya Francis. Pati ko lang po si Gwyn, Dora, Carl at ang pinaka-cute na baby namin na si Daniel. Mula po yan kay Joy Data. Hi din kay Mark Lester, Chris May Haranilyang ng Bicol. Maraming salamat po. Ang oras po natin base sa Philippine Standard Time, 24 na minuto makalipas ng umaga. Narito na po ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Simulan na po natin dyan sa Agoo. Nariyan po ang ating kasamang si Charity Frianeza. Charity, na imbagabigat, konektado ka. Yes, na imbagabigat sa DBN, pinahayag ni DNR Region 1 Director Paquito Moreno Jr. ang mga nakahanay na aktibidad ng kanilang kagawaran para sa buwan ng Hunyo, kaugnay ng selebrasyon ng Environment Month. Kabilang narito ang Himig para sa Kalikasan 2015, isang songwriting at interpretation competition. Ito sa lahat ng high school at college students sa Region 1, kung saan sa June 26 ang huling araw ng pagsusumite ng mga entries at may tatampok ang lahat ng mga ito sa isasagawang music festival sa huling araw ng Hunyo. Nagaganapin naman sa Don Mariano Marcos Memorial State University Mid La Union Campus. Hinikayat pa ni Moreno ang publiko na makiisa sa paggunita sa World Environment Month sa Hunyo 5. Dito pangungunahan ng naturang kagawaran ng pagtatanim ng mangrove sa piling coastal area sa Lingayen, Pangasinan at sa Barangay Carlatan sa lungsod ng San Fernando. Noon, nawipa ng opisyal na bilang bahagi ng Environment Month ang DNR Region 1 at ang Yakap Kalikasan ay lalagda sa isang Memorandum of Agreement para sa katuparan ng Kids to Forest Program, kung saan layo nito na mapalawak ang kamalayan ng mga kabataan ukol sa ating kagubatan at kung paano ito maprotektahan. Bigyan din pa ng opisyal na ang pangalaga sa kalikasan ay hindi lamang tuwing buwan ng Hunyo, bagkus dapat gawin ito araw-araw at mahalaga rin na nagsisimula ito sa bawat tahanan. Para sa Radyo Vision, Charity Jimenez, Frianeza, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. Sumunod naman pong sisigwada mga kababayan, si Gigi Calvo mula sa Guinoo City. Magandang umaga, Gigi.
Ayon kay Assistant First Division Superintendent Edgar Avanel, naging matagumpay ang unang araw ng pasukan sa lahat ng mga pampublikong paaralan dito kung saan napuntahan niya ang 15 paaralan at patuloy ang monitoring hanggang matapos ang 71 paaralan kasama na ang 16 na secondary school. Sa unang araw ng klase ay tumatanggap pa rin ng mga late enrollees na nagmula pa sa malalayong mga barangay. Dagdag ni Abanil, hindi maaaring hindi tanggapin ng mga late enrollees maliban kung makalak na ang Learner Information System on LIS ng online database ng LIS Central. Ayon pa rin kay Abanil, walang problemang natanggap ang kanyang tanggapan sa unang araw maliban sa hindi pa maibigay ang total inventory ng mga mag-aaral dahil sa patuloy na monitoring ng 10 distrito na sasakop ng Nueva City Division kasama ang lahat ng mga education program at district supervisor. Para sa Radyo Vision, Gigi Villamor Calvo ng Nueva City, Media ng Bayan. Calvo mula sa Gingoobs. Puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Cebu, nariyan si Annabel Lagrosas. Annabel, magandang umaga. Konektado ka. Magandang umaga. Ipitigil ang pagkukumpuni sa mga lansangan dito sa Cebu, isang buwan bago ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Iwasan ang pagsisikip sa daloy ng trapiko, lalo na ang dadaanan ng mga delegado. Ayon kay Cebu Provincial Information Officer Ethel Natira, nangako ang Department of Public Works and Highways na ititigil na nila ang kanilang trabaho at ililigpit ang mga ginagamit na heavy equipment upang hindi makakabalda sa trapiko. Sa araw na ito, nakatatdang dumating dito sa Cebu mula sa Maynila ang Subcommittee for Accommodation upang titingnan ang mga hotel na titirhan ng mga delegado. Hanggang Oktubre, idadaos ang APEC meeting dito sa Cebu na dadaluhan ng 21 economic leaders mula sa mga bansa ng Asia-Pasifiko. Para sa Radyo Vision, Annabel Lagrosas, DYMR Cebu City, ng Bayan. Maraming salamat, Annabel Lagrosas. Samantala, ilan pa po mga mensahe. Good AM po. Miss V, pakibati po mga nanonood sa inyo sa Barangay Talang, Candaba, Pampanga. Lalong-lalo na kay paring July de la Cruz. Pagbate mula kay Boy Salas at Bordado. Maraming salamat po. Isa pong announcement, press conference on matters involving PNP retirees pension. Ngayon po yan, June 3, 2015, alas 10 ng umaga sa ACCPI Conference Room, Camp Crame, Quezon City. Ang resource person po ay si Director Van Belus po, President and other members of the board. Please attend mula po yan kay Secretary Violi Arroyo. Isang magandang umaga po sa inyo. Pabati naman po sina Enal at Sheila Gatdula na nagdiriwang ng kanilang ika-9 na wedding anniversary. Maraming salamat po from friends. Congratulations po. Magandang umaga. Pakibati po sina Mama Vining, Bot, Let, Botboy at na nasa trabaho po at paaralan. At maraming salamat po sa inyo. Mula po yan kay Papa Benny ng Lobos sa Northern Samar. Samantala sa oras na alas 6:30 ng umaga, alamin na po natin ang pinakahuling sitwasyon ng ating mga lansangan dito sa Metro Manila mula sa ating kasama ang si Julius Desamboron. Julius, good morning. Magandang umaga sa iyo, Vivian. Magandang umaga sa Pilipinas. Narito na po ang pinakahuling sitwasyon ng trapiko sa Metro sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Pituazon sa lungsod po ng Quezon. Sa mga oras po ito ay nagiging maluwag pa naman po ang daloy ng sasakyan natin sa bahagi po ng northbound lane kung saan po kayo ay patungo sa may area po ng North EDSA at ng Muñoz. Gayon din po yung mga papasok po ng bahagi ng service road ng Araneta Center at ng Cubao. Nagkakaroon po lamang ng kaunti pong pagbagal sa sitwasyon ng trapiko ang bahagi po ng southbound lane natin patungo po yan ang area po ng Pasay at ng Parañaque kung saan po ngayon po pasado alas 6 ay asahan niyo na po ang rush hour. Di pa tayo ngayon sa bahagi po ng EDSA
tamang oras kung gusto mga patungo na po ng area po ng South area kung saan po nagiging unti-unti na po tumataas ang volume ng mga sasakyan sa bahagi po ng southbound lane at asahan nyo na po yan hanggang mamaya po pasado alas 7 ng umaga. Nagkakaroon na rin po ng light to moderate traffic situation ang bahagi po ng northbound lane kung saan po kayo ay pabalik sa may area po ng lungsod ng Quezon at mamaya nga po asahan ng pasado alas yung pagsisimula na po natin ng rush hour. Sa mga motorista po natin, natutungo na po sa may area po ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng mga motorista. Tanging stop and go signal po lamang ang nagpapahigpil doon sa mga sasakyan natin. Nakakaliwa dyan po sa may bahagi po ng C5 area. Pero once na naging green and going na po yan, ay magiging tuloy-tuloy at passable na po sa mga motorista. Ito pong dali na sasakyan natin kung kayo man po ay patungo ng area ng San Antonio, Quezon City at pabalik po kayo sa may area ng Taguig at ng Makati. Lamang po natin, syempre, lungsod ng Maynila. Sa may area po kayo ng Quirino Grandstand. Sa mga nanggagaling po ng Manila City Hall at Pier Zone sa lungsod ng Maynila, kung kayo po ay babagtas ng bahagi po ng southbound lane, patungo kayo ng Coastal Road. At sa may area po ng lungsod ng Parañaque, Sukat at Multinational, nagiging tuloy-tuloy, passable pa naman sa mga motorista ang daloy ng ating sasakyan. Pero ito, good news again, dahil nagiging maluwag pa naman po hanggang sa mga puntong ito tayo sumasayin papawid ang daloy ng sasakyan natin sa bahagi po ng northbound lane ng area ng Pier sa Maynila. Ngayon pong araw po ng Miyerkules, number 5 and 6 ang ating number coding scheme. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil huli ang kanilang pagpapatupad ito at syempre meron tayong window hours. Mamaya po yan, 10 a.m. until 3 p.m. Sa pangalan ng ating team, Ricky Reyes, Erwin Navarro, para sa Radyo Vision, Julius Isamburon, Media ng Bayan. Julius Isamburon. Alamin po naman natin ngayon ang lagay ng panahon mula kay Amor La Rosa mula DOST. Pilipinas, narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Kahapon naranasan pa rin natin ang mainit na panahon, sa katunayan nga po umabot ng 37.8 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura at yan po naitala dito yan sa Subic, Zambales. Sinundan naman po ito ng 37.2 degrees Celsius dito yan sa Cabanatuan, habang sa Naiya, Parañaque naitala po ng Pag-asa ang 36.7 degrees Celsius at hindi po dito nalalayo ang naitalang temperatura dyan po yan sa Tugigaraw kahapon na 36.4 degrees. Para po dito sa Port Area, Manila, umabot naman ito ng 36.3 degrees Celsius. Sa araw nito, inaasahan pa rin po natin magpapatuloy ang mainit o malisang panahon dahil yung ridge ng high pressure area pa rin po ang dominant weather system dito yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility at particular po ito makaka-apekto dito yan sa may Northern Luzon. Inaasahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na magdadala pa rin ng chances sa mga punong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala, kasama na rin regular na minomonitor ang heat index. At para po sa araw na ito, inaasahan po natin sa Metro Manila, yung heat index po natin papalo ng 40 degrees Celsius. So, ganito po kainit yung mararamdaman ng ating katawan. Dito naman sa Metro Cebu, aabot po ito ng 38.7 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Davao, yan po papalo naman ng 36.3 degrees Celsius. At yun po ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Salamat, Rosa, mula sa Pag-asa DOST. Okay, Sir Director Fameronag, kanina po pinag-uusapan natin itong nangyaring sunog po sa Kentex. Yun pong naging order ni Pangulong Aquino na magkaroon ng investigasyon doon sa mga factories. With regards to that, sir, gusto ko lang din po i-clarify, magkano po ba talaga yung kailangan bayaran nitong Kentex sa mga nasunog po, doon sa mga nasawi at doon po sa mga injured? Kasi sa ating pong pagkakaalam, mayroon din pong mga labor mandated na mga dapat bayaran na hindi po nabayaran itong Kentex. Tama, maganda yung tanong mo, Eugene, nitong nakalipas na linggo, paunang kinuwenta na ng ating regional office sa Bulacan yung para sa siyam na tao
ng Kentex na sinupply ng CJC Manpower na hindi rehistrado sa DOLE. At meron silang sa sweldo pa lamang na mga hindi nababayaran, meron na kaagad na 8 million. Ang mangyayari dyan kapag hindi nabayaran ng CJC yung 7.8 million sa mga pasweldo pa lamang ay ang magbabayad nito yung Kentex dahil merong prinsipyo dito ng joint and several liability. Ibig sabihin, kapag hindi na panagot ang CJC, ang magbabayad talaga yung Kentex na may-ari ng pabrika. Bukod dyan, hindi mawawala yung criminal at saka civil liability ng Kentex, at ito ang magkukwenta nito ay mga courts sakaling naisampa na ang kaso. In the meantime, yung SSS, Pag-ibig at saka PhilHealth, dahil yung mga worker ay hindi na ririmitan ng kanilang mga benepisyo, kukwentahin yun separately ng mga naturang ahensya ng gobyerno. At sa aking pagkakaalam, dahil kasama ako doon sa unang investigasyon na isinagawa ng DOLE, ang ating regional office sa pangunguna ni Regional Director Avila ay mag-i-issue ng compliance order para sa mga empleyadong hindi rin nababayaran ng Kentex. So, malalaman natin yung kwenta tungkol dun sa mga Kentex na empleyado na hindi nabayaran kapag na-issue na ni Regional Director Alex Avila yung kanyang compliance order kung tawagin. Ito'y utos na pinagbabayad ang Kentex, at ito ang sinasabi ng ating labor code na kapag ikaw ay inisyuhan ng compliance order, ito'y utos ng makapangyarihan, kailangan ipatupad. Kailangan to pa rin. Mahirap po yun, Director, kasi halimbawa, ikaw, worker ka, akala mo, nagre-remit ka siyempre, nagbabayad ka po ng SSS and Pag-ibig doon sa iyong employer, and then eventually malalaman mo after ng isang incident na, ay, hindi pala niremit sa SSS at Pag-ibig. So, ano po ang inyong warning siguro sa mga kumpanya to avoid these mga schemes po? Nung makapanayam natin si Vice President Alex Aguilar, pati na ang Social Security System, sila ay kasong kriminal sa mga kumpanya na hindi nagre-remit ng mga premiums, Vivian. So, criminal na po pala ito, criminal offense. Criminal. So, inaasahan natin na ito'y magsisilbing warning sa mga kumpanya na kapag sila'y nagbawas ng premium para sa Social Security benefits ng kanilang mga empleyado, i-remit nila ito sapagkat may kaakibat na parusa ito kapag hindi nila iniremit sa naturang mga ahensya. At dahil criminal offense po ito, ibig sabihin po mayroong kulong, ano po ang mag-violate. Multa yan. Yes. So, criminal and administrative. Maraming salamat po. Samantala, mga kaibigan, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 44 pesos and 55 centavos, Japanese yen 0.36 centavos, pound 67 pesos and 73 centavos, Canadian dollar 35 pesos and 58 centavos, Riyal 11 pesos and 88 centavos, at Euro 48 pesos 7 centavos. Ang palitan pong yan hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang oras po natin base sa Philippine Standard Time, 40 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Magbabalik pa po ang Radyo Vision. Ang Radyo Vision para po sa karagdagang mga balita. Narito po si Ara Perez live mula sa PTV Telestudio. Ara, good morning. Maraming salamat, Vivian at Yusek Pameronag. Tiniyak ni Pangulong Aquino ang ibayo pang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Japan. Sa kanyang departure speech
Sabi ng Pangulo na kabilang sa tatalakayin sa pakikipagpulong doon ang kooperasyon ng dalawang bansa sa usapin ng seguridad at ekonomiya. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagkakaloob ng dagdag benepisyo sa mga Pilipino o kanyang mga boss. Tumulak ang Pangulo at maliit na delegasyon sa Japan para sa 4 na araw na state visit kung saan nakatuon ang pagpapalakas ng kooperasyon at titiyak sa katatagan ng seguridad at ekonomiya. Kasama na rin ang pagpapakita ng kakayahan ng Pilipinas sa pagharap sa mga pandaigdigang pagbabago. Sa pagbisita sa natin ang ating mga kaya upang marami tayong maiuwing pasalubong na magandang balita sa ating mga boss. Sisiguraduhin po natin na ang mga ganado ng mamuhunan ay lalo pang gaganahan at ang mga nagsisimulang magpakita ng interes ay tatawid na patungo sa tuluyang pamumuhunan sa Pilipinas. Ito po ang higit pang magpapalawak na oportunidad para sa ating kababayan. Makikipagpulong ang Pangulo kay Emperor Akihito para ipaabot ang patuloyang suporta sa Pilipinas. Palalakasin naman ang Pilipinas at Japan ang ugnayan sa iba't ibang larangan sa Prime Minister Shinzo Abe, kabilang sa inaasahang pag-uusapan ng dalawang isyu ng maritime security. Kasama din natin sila sa paninindigang ang rule of law ang dapat mamayani upang makamit ang patas at makatwirang resolusyon sa usapin ng teritoryo. Sa tulong din po ng Japan, naipunla natin ang tiwalang nagbukas ng landas patungo sa mas papayapa at mas paunlad na Mindanao. Ito rin ang unang pagkakataon na haharap ang Pangulo sa National Diet ng Japan para ipaabot ang suporta sa mga pagkilos sa magre-resulta ng benepisyo sa mga Pilipino. Rin ang iba't ibang pulong sa business community sa Japan para ipresenta ang umaarangkadang ekonomiya ng Pilipinas. Makipagpulong din po tayo sa makinatawan ng Nippon kay Danren, Japan Chamber of Commerce and Industry, Keisai Doyukai at Boy Kikai. Ilan sa malalaking samahan ng mga kumpanya sa pangnegosyo sa Japan. Personal natin pababatid ang panibagong sigla sa ating ekonomiya at kalakhang lipunan. Ang kwento nga po sa atin, Ambassador Manuel Lopez, talaga pong patuloy ang pagdagsa ng mga nagtatanong sa ating umaga tungkol sa pamumuhunan sa Pilipinas na pagkatapos sa mga roadshow at business forums doon. Bunga po ito na nagaganap na pagbabago sa sistema at kultura ng pagnegosyo sa ilalim ng ating matindang pamamahala. Dadalo rin po tayo sa Nikkei 21st International Conference on the Future of Asia na inorganisa ng pinakamalaking media group sa Japan. Ibabahagi po natin doon ang mga reformang ipinatupad natin sa ating pamahalaan na nagbunga ng positibong pagbabago para sa ating mga babayan. Sa pamamagitan nito, may pakikita natin ang ating kahandang makiambag sa nagaganap na integrasyon sa ating rehiyon. Bahagi ng pagdalaw ng Pangulo ang pagtanggap ng prestihiyosong parangal mula sa Japan, isang pagkilalaan niya sa magandang ugnayan ng dalawang bansa. Ikinalulugod ko rin pong ibalita sa inyo na bahagi ng ating pagbisita ang pagtanggap ng parangal na Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, ang pinakaprestisyosong parangal sa Japan. Malinaw po sa akin na ang karangalan ito ay hindi lamang pakilala sa mga nagawa ko bilang individual, kundi at mas importante pati na rin sa kolektibong pakikilahok ng bawat disente Pilipino upang isulong ang kaunlaran, kapayapaan. Igagawad naman po natin ang orden ng Lakandula Rango ng Supremo kay Emperor Akihito at ang orden na Sikatuna Raha ng Rango ng Raha kay Punong Ministro Abe bilang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagpapatatag at pagsusulong na ugnayang Japan at Pilipinas. Ang palitan ng parangal na ito ay sagisag din na lalo pang tumitibay na pagkakaibigan sa pagitan ng ating mga bansa at mamamayan. Malaking bahagi rin ng aktibidad ng Pangulo ang pagbibigay tuon sa kalagayan ng Filipino community sa Japan. Sasamantalayin din natin ang pagkakataon ito kapiling ang Filipino community sa Japan. Personal po tayo makikipagdialogo sa kanila dahil ituturing natin silang mga ambassador sa ibang bansa. Sila ang patunay ng husay, talino at dedikasyon ng Pilipino. Sila ang tagapagbalita ng mga nagaganap na positibong transformasyon sa ating lipunan. Kakamustahin din natin ang isang nating kadete na bahagi ng exchange program sa pagitan ng National Defense Academy of Japan at ang ating Philippine Military Academy. Pati na ang ilan sa mga Filipinong nurse at caregiver na nakadeploy doon sa ilalim ng Philippines-Japan Economic Partnership. Sa Biyernes, katakdang bumalik ang Pangulo sa Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Samantala, Filipino community sa Japan naglaan ng oras para kay Pangulong Aquino. Ang detalye sa ulat ni Elena Luna.
Pinaalala ni Pangulong Aquino ang kapangyarihan ng bawat Pilipinong isulong ang bansa sa pagdating ng eleksyon sa susunod na taon. Sa pagharap ng Pangulo sa mga miyembro ng Filipino community sa Japan, sinabi niyang nasa kamay ng mamamayan ang patutunguhan ng bansa. Turn daw ba, pabalik sa buloktot na daan o ang ituloy ang arangkada sa daang matuwid? Kung may darating napapalit sa atin para apihin lang tayo, parang nag-U-turn nga lang po tayo sa dati. At palagay ko po, sino kaya sa atin ang papayag na magkaroon ng ganong sitwasyon? Hindi ko lang po. Yung kinabukasan dadatnan natin, kayo pa rin o tayo pa rin. At tayo pa rin ang gagawa, tayo ang magpapanatili, gaya ng paggawa ninyo sa pagbabagong tinatamasa natin ngayon. Noong huling si Pangulong Aquino ang nanguna sa absentee voting kung saan bumoto ang mga Pilipinong nasa abroad. Ito na ang pang-anim na beses na pagpunta ng Pangulo sa Japan pero nabanggit niyang baka daw ito na ang huling dalaw sa bansang ito bago tuluyang bumaba sa pwesto. Muli, nagpasalamat siya sa mga nagtiwala sa kanya. Mga boss, hayaan po ninyong din ko. Hindi tadhana ng Pilipino ang habang buhay na paghihirap. Hindi nakakabit sa pangalan natin ang walang humpay ng pagdurusa. Nasa dugo natin ang pagtindig para sa tama, natin ang paglaban para sa katarungan. Tangan na po natin ang pagkakataong ituloy ang positibong transformasyon ng bansa. Huwag tayong bibitiw. Ipamana natin sa susunod na mga henerasyon ng Pilipino ang maunlad na Pilipinas na matagal na nating pinapangarap. Ang naging pagtitipon ng mga Pilipino sa Tokyo ay nagsilbi na ring pagdiriwang ng ika-117 anibersaryo ng Independence Day ng Pilipinas. Pinagkalooban ng Pangulo ng Filipino Community ng Disaster Preparedness Handbook para sa epektibong pagtugon sa mga emergency. Nakasama niya sa Tokyo at caregivers ng JPEPA at ang 9 na kadete ng PMA na bahagi ng exchange program ng Japan at Pilipinas. Nakasama din ng Pangulo ang ilang Filipino-Japanese celebrities gaya na lamang ng champion wrestler na si Takayasu Akira. Sa bilang na mahigit 222,000 ang mga Pilipino ang pangatlong pinakamalaking populasyon ng mga foreign nationals sa Japan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Tokyo, Japan. At yan na po ang aming mga nakalap na yung Wednesday morning. Balik na sa inyo, Vivian at Director Pameronag. Maraming salamat, Ara Perez. Samantala mga kaibigan, narito na po ang ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Unahin na natin ang ating kasama mula sa Baguio City. Nariyan si Andre Amadeo. Andre, naimbag gabigat, konektado ka. Naimbag gabigat, Vivian, inirekomenda ng Sangguniang Panlungsod ng Baguio sa nabuong inspection team na gawing regular ang kanilang inspeksyon sa lahat ng mga dormitoryo, apartment at boarding houses sa lungsod ng Baguio. Ito'y magarang isiwalat ng inspection team na umaabot sa 70% ng kabuang mga nagpapaupas sa syudad ang natuklasang lumabag sa mga panuntunan ng City Ordinance 153 Series of 1969 na sumasaklaw sa pagpapatupad ng mga probisyon ng National Building Code. Partikular na tinukoy ang kawalan ng kaukulang ventilation at fire o emergency measures sa mga paupahang bahay, lalo na sa mga boarding houses at dormitories na tinatangkilik ng mga mag-aaral. Ayon kay City Licensing Chief Braille Reyes, mula sa 3,590 mga lisensyadong mga nagpapaupa, tila marami sa mga ito ang nagsagawa ng change of use o konversyon sa kategorya ng mga pinaupahang bahay. Dahil dito, nakatakda namang pag-aralan ng Konseho ang mga probisyon ng naturang ordinansang maaring mamindahan upang maging akma ito sa kasalukuyang panahon. Para sa Radyo Vision, Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Andre Amadeo. At mula naman sa Bataan, pakinggan natin si SP Argonza. SP? Magandang umaga sa iyo. Okay, magandang umaga. Hinikayat Ms. Julian D. Bangalan, Provincial Director ng TESDA Batanes, ang lahat ng interesado na i-avail ang programang ibinibigay nila sa mga taga-Batanes. Sa pakikipag-ugnayan sa Batanes State College, magbibigay ang TESDA Batanes ng 20 slot sa mga interesado para sa 15 araw na training ng Trainer's Methodology Course. Ayon kay Provincial Director Julian, ang
Pagkatapos ng nabanggit na kurso at makapasa sa ibibigay na National Certification Assessment ay maaari nang magtuturo sa alinmang ibibigay na kurso ng TESDA na kanyang tataglayin at mapabilang sa pagtuturo ng kahit anong kursong ibibigay ng ahensya. Ito ayon kay Banganan karagdagang mapagkakakitaan kapag nakapagtapos na at magkaroon ng certification. Mayroon din silang binibigay na scholarship sa sinumang interesado sa bread and pastry. Ito naman ay may 15 slots ang maaring applyan. Para sa Radio Vision, ng DWBP Batanes, Media ng Bayan. Maraming salamat, SP, at mabuhay ka. Pumunta naman tayo sa Hulo. Nariyan ang ating kasamang si Nasra Ani. Nasra, assalamualaikum, konektado ka. Waalaikumsalam at magandang umaga. Maayos at payapa ang pagbubukas ng klase ng pampublikong elementary at high school dito sa lalawigan ng Sulu. Ngayong araw naman inaasahan magsipasukan ang mga estudyante ng ibang pribadong paaralan dito. Samantala sa susunod man ang kolehiyo at sa buwan pa ng Agosto ang Mindanao State University base na rin sa kautusan ng MSU Board of Regents sa buong MSU system. Regular din agad ang klase dahil sa kahandaan ng mga eskwelahan mula sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela at Opman Balik Eskwela ng DepEd. Ito ay kahit patuloy pa rin ang pagparehistro sa mga estudyante, lalong-lalo na ang mga old students na kauwi lamang mula sa bakasyon at hindi magandang panahon. Hindi rin nagpabaya ang kapulisan papatupad ng seguridad at pagsasaayos ng trapiko upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Humingi naman ng paumanhin at paunawa si Police Superintendent si Rashid Umabong, Deputy Director for Operation and Administration ng Sulu Provincial Police Office sa mga guro, estudyante at maging sa mga magulang nito at iba pa dahil sa mahigpit na pinapatupad sa loob ng kung saan tatagpuan ang Campus Police Elementary School, Bakod at maging ang himpilan ng bayan sa Hulo. Ito ay dahil sa naganap na kambang na pagsabog ng granada at improvised explosive device noong Biyernes ng gabi sa loob mismo ng kampo ng kapulisan dito, kung saan 17 katao ang sugatan na kinasilangan ng 5 sibilan, 7 mula sa Sulu at 5 miyembro ng PNP Special Action Force. Ayon kay Police Superintendent Umpong, hindi mo na papayagang makapasok sa loob ng kampo ang public utility vehicles tulad ng tricycle na siyang dahilan kaya kinakailangang maglakad ang karamihan papasok sa loob na medyo malayo-layo at sarado din ang iba pang daanan papasok sa loob maliban na lang sa mga natututukan ng gwardya at ang pagpapatupad ng ID system at color sa susunod na mga araw. Para sa Radio Vision, nasa nabulat mula sa Hulo, Sulu, Media ng Bayan. Maraming salamat, Nasra Ani. Samantala mga kaibigan, sa darating po na June 12, kakaroon ng Kalayaan Jobs Fair. Director Nikon, please tell us more about it. Magandang pagkakataon ito, Miss Vivian, upang ating imbitahan ang mga bagong graduate na naghahanap ng trabaho at kabilang na yung mga may trabaho na pero nagbabalak-balak na lumipat ng trabaho. Nasa 12 po ng Hunyo, araw ng ating pambansang kalayaan, ang ika-104th anniversary ng ating Philippine Independence, pumunta po kayo sa Luneta. Yan po sa Rizal Park. Meron pong napakalaking job fair ang Department of Labor and Employment. Napakarami pong bakanting trabaho ang ilalaan ng Department of Labor kasama ang ating mga kapartner sa pribadong sektor. Magdadala po sila ng mga bakanting trabaho. Dito pong nakaraang Mayo, Vivian, ang ating HATS o Hired on the Spot na dati-rati 15% na kamit natin ang 20%. Napakarami nang nagkakatrabaho dahil sa mga job fair na ito. So, yan po, maghanda-handa na po kayo
ihanda po ninyo ang inyong mga personal data sheet o yung biodata o CV na tinatawag, yung inyong mga police clearance, magpagupit na po kayo at ayusin ang inyong mga sarili kung gusto ninyong magkatrabaho. Maghihintay po sa inyo sa June 12 ang ating mga employers at kayo i-interviewin kaagad. Ilang jobs po ito, sir? Hindi pa natin, nagbibilang ngayong araw na to, may meeting ang committee, magmi-meeting sa mga employers at mag-i-inventaryo tayo kung ilan ang bakanting trabaho. Pero hindi yan bababa sa 100,000. Wow, 100,000 here and abroad. Here and abroad. Okay, at para sa... Kasama ang mga rehiyon, Debs. Sa mga regions, kaya antabayanan po natin yan. And I'm sure mayroong announcements ang DOLE sa inyo pong site na lang kung ilan po ang trabaho at kung ano-ano yung mga job openings. At saka kung ano ang kanilang mga qualifications na kailangan. Samantala mga kaibigan, kapiling po natin ngayong umaga dito sa ating studio ang isa pong peace advocate, si Gutok. Magandang umaga po ulit sa inyo, ma'am. Magandang umaga. Assalamualaikum. Yes, you will be invited to speak before the Senate Committee po na nagtatakal nitong Bangsamoro Basic Law. Ano po yung gist ng inyong mensahe? Yeah, Viv, yesterday we were a resource person and from the private sector, tayo yung mga nag-bring in employment nga, sabi natin, panawagan for the Senate to look into the employment vacuum that has always been there sa ARM at saka yung mga kabataang Bangsamoro. Kaya nga may abusayaf ng mga kabataan, may mga bata daw ang mga abusayaf, sir, no? So, napaka-sad. May sa mira ng isang araw na mga kapatid nating Muslim na kabataan na nagtanong sa atin kung paano sila makaka-avail ng isang programa ng DOLE, yung Special Program for Employment of Students. Kasi may mga natulungan tayong maraming mga Muslim, lalo na sa bahagi ng Zamboanga City, Solo, Holo, at Basilan. Kasi dire-diretso itong ating special program for the employment. So hanggang Mindanao po pala nakakarating. Hanggang Mindanao. Yes. So you're saying, Viv, na hindi unconstitutional po yung pagtingin nila sa BBL, kaya nga final nga sa Senado at Kongreso. Because this is going to be under Philippine legislative process. So, ino-honor natin yun, yung 17 years peace agreement at napakaraming dokumento. Yung debate ni sponsor Chairman Rufus Rodriguez at saka ni the equally esteemed na isang attorney din na si Congressman Zamora. Ang technicality was only 30 minutes. So, sana po yung mga congressman on annexes daw, yung comments daw nila hindi na iput as amendments. We're hoping, Vivian, that the substance of every power, every provision, ang maitako doon, ano yung value ng employment, ano yung value ng power of taxation. And that's what was in the Senate, Vivian. Kasi doon sa batasan, narinig ko yun. And the Senate, it was our call na saan naman na-fast track po yung discussions na this is at the cost of young people who are going to be caught in conflict sakali. There are 40 or 10,000 to 40,000 po na armed men and women under the Moro Islamic Liberation Front, Viv. Can you imagine yung mga anak nila, hindi rin nila pinapa-mainstream kasi part of the family sila ng rebel communities. A really sad reality. This will address na 17 years yan pinag-usapan ng mga lawyers ang BBL. So provision to provision, we would like to ask some bit of overtime man lang from the senators on the discussions per provision, and we thank them naman for discussing police force, Viv. They discussed auditing, civil service, and we hope the same discussions pa rin this morning without any prejudice for kunyari Senator Recto national plebiscite. Ang hirap naman Senator Recto na nga sa core territory ng Bangsamoro, magpapaboto na naman kayo, tapos buong national plebiscite na naman. So sa Mira, ang ibig mong sabihin habang nag-uusap ang Senado o call dito sa BBL, may mga certain positions kayo na ipinaglalaban doon, kabilang yung huwag ng mag-plebiscite, ganun ba? Yung ating BBL will be fully passed as a document. Yung plebiscite. As a law, yes. Yes, there will be plebiscite pag magkakaroon ng election. Yes. For that. Opo. Ma'am Samira, we will invite you again to tackle this further sa iba pong pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong oras at maraming salamat din po of Labor and Employment Spokesperson Nicon Famirenag for joining me this afternoon. Dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari niyo po kaming panoorin mamayang 12:00 ng tanghali sa IBC Channel 13. Ako po ang iyong lingkod, Vivian Julia, kasama sina Ara Perez, Julius de Samboron, and Get Well Sunta Francis, nagsasabi ng magandang umaga.